Bata pa lamang si Emma ay mataas na ang pangarap nito sa buhay. Kahit mahirap ang kanilang pamilya, nagabayan silang magkakapatid ng kanilang magulang sa kristyanong pamumuhay. Kusang loob ding tumutulong noon si Emma sa kanyang magulang. Dami kong ginusto. Gusto ko unang-una, reporter. Tapos gustong maging singer kasi I love to sing. Naalala ko noon, sumasali pa ako sa mga amateur contest, no? Nananalo talaga ako noon. Tapos nung mga nag-a-amateur na, syempre amateur ang dating ng kanta, no? Yung mga kanta ni Dulce yata. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Yun lang. Tama na, nananalo ako noon. Pagkalimbawang may premyo ko, so bibigay ko sa nanay ko. Siyempre si nanay magbabudget noon. Masaya na kami. Pagka-graduate ng high school ni Emma, ay nagdesisyon siyang mag-Bible school. Subalit, pagkatapos ng ilang taon, ay isang pintuan ang binuksan ng Panginoon kay Emma nang maging working student siya sa Philippine Star at makapag-aral ng kolehiyo sa PUP. Pagkatapos ng ilang mga taon, ay dumalo si Emma sa graduation ng mga batchmates niya sa Bible School na kung saan ay nakita niya muli ang dating kaklase na si Reggie. Naano ko na yun sa heart ko, yung bang nung nagkita kami, na alam ko parang siya na yung mapapangasawa ko. Nang magpakasal sila, iniwan ni Emma ang trabaho sa Philippine Star at sinimulang suportahan ang asawang pastor sa gawain sa simbahan sa Lipa, Batangas. Ngunit sa gitna ng pagiging abala ng mag-asawa, isang tawag mula sa kapatid na caregiver na nasa Israel ang natanggap ni Emma. So nung nag-OFW siya doon, so na-discover niya na yung Israel pala ang daming mga Filipinos. Sabi niya, ate, ano kaya kung i-consider niyo ang Israel? So sabi ko, depende sa Lord. Kung gusto niya, di papupuntahin naman kami ng Lord dyan eh. Pero hindi talaga ako seryoso doon. Sa tuwing mananalangin si Emma sa Panginoon, nanunumbalik sa kanyang alaala ang mga salitang sinabi ng kapatid sa kanya tungkol sa Israel. Sabi niya, ate, alam mo, nakikita ko nga nararamdaman ko eh, na merong plano ang Diyos sa inyo rito sa Israel. Kung magsusupply ang Lord ng, o magpa-provide pala ang Lord ng employer kaagad sa'yo. Within 2 months, andyan na, may employer na. Kapag padala na kaagad ng visa, sabi ko, teka muna, hindi pa ayos yung ano ko. Sabi mo muna, iurong muna. Sabi ko, Lord, ito, wala akong pera. Paano yan? Naku, binigyan ako ng idea ng Lord. Balik ka sa trabaho mo. Yung sweldo ko, gagamitin ko yon pang-process sa lahat ng mga pangangailangan ko. Napaprocess lahat yung papers ko. Bro, nakikita ko talaga yung wisdom ng Panginoon. Nagtungo na nga si Emma sa Israel bilang caregiver pagkalipas lamang ng maikling panahon. Sumunod si Reggie sa Israel at nakakuha ng resident visa sa tulong ng isang Arabong pastor. Bukod sa pagtatayo ng simbahan, pinagtuunan ng pansin ng mag-asawa ang mga pangangailangan ng kapwa Pilipinong mga caregivers. Especially yung mga Filipinos na nag-run away from their employers, nagkaroon ng problem sa visa nila. So nawawalan din sila ng trabaho, so didiretso sila sa bahay. So doon yung pupupupin namin sila, pakakainin. Sabi nga ng husband ko eh, we are the caregivers of caregivers. Katulad niyan, yung mga OFWs na karamihan babae mga nanay. Mababalitaan nila sa Pilipinas yung asawa nila ng babae. Yung iba pa nga namamatay yung asawa, namamatayan ng anak, o nagkasakit yung anak. So ang ginagawa namin, aside from counseling, personal counseling, pinapasya lang namin sila mismo sa mga employers nila. Dahil sa patnubay na mag-asawa sa mga Pinoy caregivers, sila ngayon ay nagsisilbing lakas at galak ng mga Hudyo sa Israel. Ang madalas naririnig namin sa mga Hudyong nakakausap namin, bakit daw tayo mga Filipinos, the way we love the person, hindi lang sa salita, yung pagmamahal na sinasabi natin, yung pagluluto ng masarap na pagkain, pagpapaligo sa kanila, yung hindi kayang gawin ng mga anak na Hudyo sa nanay nila, nakikita nila kayang gawin ng Pilipino na walang pandidiri. Natural sa Pilipinong gawin namin to kasi ginagawa namin to normally sa mga matatanda namin, sa mga magulang namin sa Pilipinas. Walang pagsisisi ang mag-asawang Emma at Reggie sa kanilang pagtugon sa tawag ng Diyos. Sa pangtakot namin, yung security ng aming buhay sa Israel. We took the risk, we risked our lives dahil alam namin hindi kami pababayaan ng Panginoon. Yung ika-second year namin sa Israel, nagkaroon kami ng anak. Nabuntis ako. Imagine for 5 years na wala kaming anak sa Pilipinas. So doon pala mangyayari yun.
So, nung kumanta ako sa Nazareth, one of the biggest conference yun. Na-invite ako, kumanta ako sa harapan ng mga Arab Israelis. Nakita ko na talagang may plano ang Diyos sa amin, sa Israel. Kahit mamasyal ka ng mamasyal dyan, hindi mo naman makukuha talaga yung yung solution doon sa homesick na kumbaga nandoon talaga sa puso mo. Doon talaga ako nahihimasmasan. Kapag nag-pray ako and then nagbasa talaga ako ng salita ng Panginoon. Kaya ang pagpapala, hindi galing sa tao, hindi galing sa mga nakapaligid sa'yo o sa klase ng lugar na kinalalagyan mo, kundi ang pagpapala nanggagaling sa Diyos. Once na nag-obey ka sa kalooban niya.